So sa video ito ay kakamustahin lang natin yung overall condition at performance ng motor na ito, Click version 3. Ngayong nasa 10,000 kilometers odo na po siya. Pag-uusapan na rin natin kung naging magastos ba yung maintenance ng motor na to sa loob ng isang taon or 10,000 kilometers odo. At kung ano po yung ma-advise natin para hindi maging sirain o magastos at all goods condition po palagi yung ating mga motor. Sa mga hindi po nakakalam, kada specific na odo, gumagawa po tayo ng video update about sa kondisyon ng motor na ito. Nauna na po dyan yung unang 1,000 kilometers po niya, 5,000 kilometers. At ngayon, umabot na po itong motor na to sa 10,000 kilometers. So para lang magkaroon kayo ng idea, kayo mismo at pwede nyo maikumpara yung kondisyon ng motor ninyo sa kondisyon ng motor ng kapatid po natin, which is itong Click version 3. For idea, sa 10,000 kilometers odo, 1 year and 3 months na po yung tanda ng motor na to. And by the way, tapos na rin po pala yung warranty nito, kaya kung may masira man sa mga parts po niya ay hindi na po natin may papagawa sa kasa ng libre. Pero depende yan sa warranty na binigay sa inyo. Iba kasi 2 years tapos 20k odo. Ito kasi 1 year 10k odo lang. So unahin na po natin yung update sa fairings or sa panlabas na anyo ng motor na ito. By the way, yung sticker na yan, makeup lang po natin yan. Nakadikit lang siya ng tape. Napakaganda niya, no? Pero kay Scarlett ko didikit yan. Umorder ako ng isa pa kasi gusto ng kapatid ko. Nagustuhan niya yan kasi maganda naman talaga yung design eh. Umorder ako yung mas mura, nasa 400 ata yun. Dalawang design yung in-order ko, yung isa 600. Ito kasi nasa 1k, so medyo pricey. So kay Scarlett ko dapat ilalagay yan. Pero bumagay naman siya sa motor, no? Matibay na matibay yung ganyan, galing pang Indonesia yan eh. Pero yon, gawa na lang ako ng video, tutorial soon about sa pagdidikit niyan. Pero kung trip nyo rin yung ganyang decals guys, lalagay ako ng link sa description yung iba't ibang design at saka itong design na to. Matibay yan, classic, pang matagalan tong mga ganyang decals. So yon, sa fairings ng motor na to, so sa loob ng isang taon maihigit, nagkaroon lang siya ng konting scratches. Ayan, konting scratches na minimal dents, hindi naman may iwasan. Tapos may video na tayo na ni-repair natin yung dito kasi nagasgas na tomba. Titignan natin overall, masasabi ko pa na nasa 90% siguro yung kondisyon ng fairings na to. Kasi may mga parts siya na gasgas dito eh. Ayan o, hindi lang halata sa malayo pero gasgas yan. Gasgas. Ito repainted to guys. Ito pa lang yung niya, nakita kong bakbak. So matibay na matibay yung ginawa natin, no. May video tayo sa pagre-repaint ng side skirt na yan. Tapos yung balak ko dito is irarap ko na lang tong handlebar niya. May wrap kasi ako doon na mahaba pa yung rolyo. Sayang naman, so try nating i-wrap to para gumanda yung niya, itsura. All white po siya. Ayan, all white. Gawan ko na lang ng video soon yun. Then dito sa harap, all goods naman. Halos pa nga, 90% pa po yung kondisyon ng fairings po natin. Even itong mga black part, yung dito sa part na to, talagang nangupa siya kasi minsan naglalagay tayo ng tumbler, di ba? Pero itong mga glossy part niya, may kintab pa. Ito lang mga matte part oh. Yung parang medyo nangupas dito, okay pa. Okay pa, kulang lang sa linis po yan. Sunod po natin update yung mga consumable parts ng motor. Consumable parts, yun po yung mga parts na napupudpud or nagkakaroon ng wear and tear. So unahin natin dito sa braking system. So dito meron tayo brake pads. So yan po yung umiipit sa rotor disc po natin. Nung 5k odo, in-update ko po yan. At makikita doon na makapal pa. So ngayon, 10k odo, malayo pa siya sa bakal oh. Ayan, yung nakaipit sa bakal or sa rotor disc, yun yung brake pads. So tatagal pa to. Pero minsan magdedepende po yan sa braking habits ninyo. Kung pabigla-bigla kayo, mabilis kayo lagi magmaneho at laging po may preno, pabigla-bigla, mas maagang mapupudpud yan. Pero kung normal use, ayan, makikita naman po natin na kaya pa po niyang tumagal. Hindi naman po masyadong mabilis magmaneho yung kapatid natin. So okay, goods pa po sa part na yan. Dito sa brake fluid natin, ito yung minsan nakakapagpahina ng preno ng front brake natin or disc brake. So dito makikita natin yung level. Ayan, parang wala naman nabawas. Ito kasi alam ko
meron na dati niyan yung bubbles. Pero halos wala pang nabawas dyan, tsaka malinis pa siya. So hindi pa natin siya kailangang i-bleed dahil hindi naman humihina lever natin, malakas pa yung preno, at halos makapal pa yung brake pads po natin. So all goods pa po yung front brake po natin or yung disc brake system. Sa rear brake naman po, dahil naka drum brake po yung motor natin, yung magiging sign po natin na kailangan na po natin yung maintenance or palitan yung brake shoe, which is yun yung consumable parts na pupudpod, yun yung umiipit sa gulong po natin, nandito po yun sa loob. Ngayon malalaman po natin na pudpud na yon kapag umabot na po itong araw na to, ang araw na yan papunta dito. Ayan o, nakatago pa malayo pa. And kapag medyo umurong na to, ito kasi ina-adjust po natin yan kapag humihina yung preno natin. Iikutin natin tong adjusting nut at dahan-dahan po bumababa ito at umuusog ito. So unti-unti pong napupudpud yan, pero ngayon kahit isagad natin, hindi pa aabot dun sa araw. Ibig sabihin makapal pa, malayo pa po siya doon sa limit niya sa pagkapudpud. So sa 1 year okay pa yung brake shoe po natin at brake pads, yung mga consumable parts po na yan ng braking system. Bukod doon, may consumable parts pa tayo dito sa may CVT tsaka airbox po natin. So dito sa airbox po natin, hindi ko sure kung consumable ba yung tawag dito, sa air filter. Yung air filter po natin, tinatanggal po yan. So pinapalitan po natin yan kapag marumi na. Ngayon sa loob ng 10K Odo, nakaisang palit pa lang po tayo ng air filter po natin. Pinalitan po natin siya nung nasa 8,700 kilometers Odo na po. Pero advisable po na 6K Odo kasi nung binuksan natin siya sa 8,700 sobrang dumi na. Pero again, ulitin ko, depende po yon sa dinadaanan nyo, tinatahak nyong kalsada. Kasi may part na yung iba dumudumi agad dahil maalikabok yung dinadaanan. Yung iba naman matagal dumumi dahil hindi naman masyadong marumi yung dinadaanan or maalikabok. Kumbaga maaliwalas naman yung hangin sa lugar nila. May mga ganong case. Pero malamang sa malamang or most of the case, sa 10K Odo mapapalitan na po yan ng isang beses. So yun, isang beses pa lang natin napalitan to. So kung kaya naman, hindi naman natin masabi na magastos yung air filter. Magastos tayo dyan kasi sulit na sulit naman kung genuine yung binibili nyo, nahihigop naman yan na maayos yung hangin. Tsaka also tips ko din, kagaya din ng sinabi ko sa vlog natin kahapon, mas okay na genuine para maiwasan naman natin yung maintenance sa throttle body. Kapag fake kasi or parang class A lang na air filter yung nilagay natin dito, may mga kapasok na alikabok dyan dahil hindi po naharang lahat yung maruming hangin di tulad ng genuine. Mapasok po yun sa throttle body natin. So malamang sa malamang mapapaaga yung throttle body cleaning po natin. So alagaan lang sa air filter para all goods tayo hanggang dun sa may makina po natin. So dito naman po sa CVT po natin, marami ring mga consumable parts po dyan. So sa CVT po kasi natin, dyan yung transmission natin, yung transfer of power po natin. So yung mga consumable parts po dyan, yung napupudpod, nagkaroon ng wear and tear, yung belt. Sa belt, ang advice po natin 20K Odo palit na or mga 18, more or less 20K Odo ganun. Pero malayo-layo pa yan sa pagkapudpod. Nakita naman natin yan nung nag first CVT cleaning po tayo. So sa 6K Odo, naglinis po tayo ng CVT. Nakita po natin lahat ng parts dyan. So yung pinapalitan lang naman po dyan sa loob ng CVT, yung maagang papalitan po natin is yung slider piece. Kasi plastic po yun, pwede siyang lumuluwag yun. Palagay ko palitin na yun. Pero soon, pag naglinis ulit tayo ng CVT sa mga 12K Odo, papalitan na natin yon. Tapos sa bola, nung 6K Odo bukas natin, wala pa naman siyang kanto. At actually, pinalitan ko siya ng 13 grams from 15 grams na stock ng Honda Click para lumakas yung arangkada. Pero may consequence yun. Magre-reflect naman yun sa konsumo ng gasolina natin kasi mas lalakas yung RPM. Pero mas more on malakas naman siya sa arangkada. So
hindi naman laking kawalan ng pagiging magastos ng konti sa gas, sacrifice ng konti sa gas sa arangkadang makukuha natin. So yun, from 15 to 13 grams pinalitan natin. Pero kung stock pa yung flyball natin, yung bola, palagay ko hindi pa naman yan magiging palitin sa 10K odo. Depende na lang din sa driving habits nyo. Kung lagi kayong piga or gaspol sa throttle nyo, kung galit kayo lagi sa throttle nyo, pabigla-bigla, madaling magkakakanto yun guys. Slider piece, pinapalitan yan kapag maluwag na. Bola kapag may kanto na. Pero sa ngayon, masabi natin na wala pa tayong need palitan sa 10K odo. Ang kailangan lang natin gawin, linis. Linisin natin siya para maiwasan yung dragging, sliding, tsaka maingay na CVT. So by the way, i-enumerate ko na lang din yung mga pwede nating magastos in case man na papalitan natin sila, para magkaroon din kayo ng idea kung magastos nga ba yung mga parts or maintenance ng motor na to. So sa air filter, nasa more or less 400 to 500 yung genuine. So sa 10K odo, isang beses lang kayo magpapalit. Gastos kayo ng mga binanati 500 na. Yan, 500 pesos para sa air filter. Sa CVT, yung cleaning naman, kung wala naman kayong papalitan dyan, ang gagastusin nyo lang sa loob ng 10,000 kilometers odo ay isang palinis. Kasi ang advisable dyan 5K or 6K odo. Pero yung sunod na linis kasi nito is 12K odo na. Kaya naman nakaisang linis pa lang tayo. So pwede kayong gumastos dyan ng libre kung may tools kayo. I mean, hindi kayo magagastos dyan gumastos ng libre. Hindi kayo gagastos kung marunong kayo mag DIY. Katulad lang natin, dahil nag-i-invest tayo ng mga tools para sa ating mga motor. By the way, ilalagay ko po yung link. At tayo na po yung gumagawa ng mga maintenance ng motor na to. Mas makakatipid. Pero kung papagawa nyo man, ang alam ko ang rate ng bayad dyan is 300 more or less sa CVT cleaning. So sa loob ng 10K odo, yun lang naman yung gastos nyo. So sa mga brake pads naman, by the way, kung papalitan nyo na po yan, nasa more or less, mahal yung genuine nasa 600 to 700 ata. Or 400 to 500, ganong range pagpapalitan yung brake pads tsaka brake shoe. More or less 500 sabihin na natin. Nakakalimutan ko yung mga presyo niyan Punta tayo sa digital panel kasi dito natin makikita yung ibang mga update sa motor, yung mga kondisyon ng motor natin. Wala pang gas Pinalimutan na ng kapatid ko pa gas. Pero yun, wag nyo rin hayaang nauubos or nagbiblink yung gas kasi kailangan yung palitan nun yung fuel filter kasi sisipsipin ng fuel filter yung nasa ilalim, parang latak. So wag nyo hayaang 1 bar or blinking para hindi po mapaaga yung fuel filter nyo. Yung fuel filter kasi parang yun yung naglilinis sa gasolina, yung air filter naman sa hangin. Ngayon, yan yung dalawang components na kailangan malinis para yung makina po natin is smooth lang lagi. Kasi yan lang naman yung components para gumana yung motor, hangin at gasolina. Yung panglinis po dyan, air filter, fuel filter. So yung fuel filter, mga 12 to 15 na siguro to. Check na lang natin kung marumi na siya nun. Pero sa 10K odo, bata-bata pa, given na brand new po nating nakuha yung motor. So ma-assure ko na hindi pa marumi po yung fuel filter natin. So yan, dito, ayan, may trip A tayo, trip B. Sa fuel average po natin, kagaya ng banggit ko, may epekto po yung pagpapalit ng bola. Pero yung goal po kasi natin dito is mapaganda ng konti yung arangkada. So 13 grams yung universal or general na pwede nating ilagay sa motor natin. So kahit anong klaseng rider ka man, kung may angkas, mag-isa, 13 grams, all goods na, satisfied na po tayo dyan. So yung bolang ipinalit ko dyan, by the way, singit ko lang, is JBT. Yung JBT kasi is ano siya, matibay, tapos parang stock na flyball lang siya. So makunat yun, matagal siyang mapudpud. Lalagay ako ng bola dito sa description natin para if ever gusto nyo man magpalit ng 13 grams na flyball tulad natin, lumakas ng konting arangkada,
maka-order kayo. Legit na JVT. Kasing tibay po ng stock yan. Sa kasa kasi walang nabibili na 13 grams. Nabibili lang sa kasa is yung mga stock fly ball, which is 15, 15.5 at saka 19, which is yung pang mga 160cc na yon. Wala po silang mabibiling bola ng mas mababa pa doon. Ewan ko lang sa bit kung ilang grams yung bola ninyo baka kumasya yun, pero hindi ko lang sure kung kakasya sa click yun. Ayun, sa konsumo ng gas, bumaba tayo ng konti from 45 or 44. Kasi tanda ako 44, 45. Doon naglalaro yung average consumption nito. Nung stock pa siya. Stock pa yung fly ball niya. Stock pa yung lahat sa CVT. Pero yun, fly ball lang na may napalit. Okay lang na nabawasan ng konti ito. Kasi minsan may angkas yung kapatid ko or nagagamit naman sa mga ahunan. So yung 40 kilometers per liter, tipid pa rin yan. So actually yung sa mga ibang mga motor, sa mga ibang brand ng motor, yung ganitong konsumo is parang stock ano na nila, stock na fuel consumption na nila. Pero dito sa Click, dahil sobrang tipid niya, nagpalit na tayo ng konting pang arangkada, pero mataas pa rin yung konsumo ng gasolina. Tipid na yun na yung 40 kilometers per liter. By the way, yung iba napapaabot nila ng 50 yan kung sobrang ganda ng ano nila, throttle habit. Pero yung 40, goods yun. Yung mga 30 plus or 40 pababa, yun na yung parang medyo gaspol na sa gas or magastos sa gas. Puntahan pa natin pala yung iba. Check natin. Sa voltahe ng baterya natin, 12.2. Okay, goods pa yan. Healthy pa yung battery. Also may mga indicator naman tayo dito. Pag lobat na yung battery, lilitaw yung indicator. Pero so far so good. Hindi naman umabot sa time na nagre-redondo yung motor. Or kapag in-start, matagal siyang mag-start. So dahil na-maintain naman natin or hindi naman naiiwan yung motor na naka-on yung ilaw, ay okay naman yung battery level natin. Ngayon pag in-start natin siya, tataas pa yung voltahe niyan. Yung ideal na voltage kapag naka-on yung engine natin, ayan, 14, naglalaro sa 14, basta wag lang siyang bumaba sa 13. All goods pa po yung baterya po natin. So yun, total odo 10,600 kilometers. And sa trip A, trip B, nagre-reset lang, depende sa kung gusto niyo sukatin yung distance ng motor ninyo. So ngayon, kung may masabi man po tayo na pinaka gastos ng maintenance ng motor na to, yun na po yung change oil po natin. Kasi yung pagpapa-change oil natin dito sa motor na to, for idea rin po, para maganda palagi manakbo, or ito yung pinaka-ideal kasi para all goods lagi yung makina natin. Hindi po siya magaspang yung takbo, hindi po umabot na dumudumi na yan. Every 1,500 kilometers po, change oil natin dito. Nakikita nyo naman sa mga video natin dyan, yung mga change oil na ginawa natin dito. So in total, naka 7 change oil po tayo dito sa motor na to. Una po yung 500, tapos 2,000, plus 1,500 is 3,500, 5K, and so on. Basta nasa 1,500 lang yun, more or less. Or kung hindi man 1,500, hindi na siya umaabot ng 2K sa pagkakaalala ko lang. 7 change oil, tapos sa gear oil po natin, kung di ako nagkakamali, 3 gear oil po yung ginawa natin, 3 palit ng gear oil. So yun po yung pinaka natin, maintenance ng motor, pinaka gastos pa lang. Sa gear oil kasi, every pangalawang change oil, pangalawa or pangatlong change oil, doon natin siya sinasabay. So para bigyan po kayo ng idea kung magkano po yung average na gastos natin per buwan sa motor na to, excluding na po or di po kasama dyan, syempre yung gas tsaka yung mga accessories, ibang usapan na po yon. About sa maintenance, average po natin dyan, eto compute po muna natin. Sa change oil, naka 7 change oil po tayo dito at 3 gear oil. So sabihin na lang natin na pinagsasabay po natin yung change oil at gear oil natin. At every change oil, isang change oil gear oil po natin is sabihin na natin 600 pesos po yan. Kung marunong po tayong mag-DIY, given na marunong tayong mag-DIY, libre tayo dyan. So hindi naman po kasi komplikado yon. 600 pesos change oil gear oil
isang change oil, gear oil. 7 beses po natin siyang ginawa sa loob ng 15 months or 1 year and 3 months. So 600 times 7 times natin ginawa. So pumatak siya ng 4,200. Next pa natin gastos, air filter. Sabihin na natin nasa 500 lang yan. 4,2 plus 500 is 4,700. Ngayon, isang beses na CBT cleaning, so plus 300 pesos. Sabihin na natin pinalabor nyo kasi medyo komplikado yan, mahirap yan kung wala kayong tools. Plus 300 pesos dun sa 4,700. Papatak ng 5,000 pesos yung buong maintenance na gastos natin dito sa motor na to. Ngayong nasa 10,000 kilometers odo na or 15 months na paggamit. So kung di-divide po natin yon per month, yung 15,000 pesos is papatak lang po siya ng 333 pesos per month yung average na maintenance gastos sa motor na to. So kayo na po mag-isip kung mura ba yon or magastos po yung maintenance ng scooter. Pero take note lang po, habang tumatanda yung motor, mas dumadami po yung gastos sa maintenance niya or sa PMS. Ngayon kasi medyo minimal pa, pero for idea sa 10K Odo, nasa 300 pesos lang po yung average po natin. Tataas pa po yan soon at i-update ko po kayo sa mga susunod na milyahe or odometer ng motor na to. Next po natin siguro mga 15K Odo update, 20K Odo update, gastos sa maintenance, etc. etc. Tsaka kung ano yung mga ginawa nating PMS sa motor na to. Para updated kayo, may idea kayo, mai-compare ninyo yung kondisyon ng mga motor ninyo tsaka sa motor ng kapatid ko. Kung ano na yung mga nagawa dito or mga nangyari sa mga parts at tsaka sa mga maintenance nito. So yun lang muna para sa video nito. Sana may natutunan kayo. The more click, the more you know. 10,000 kilometers update, condition at maintenance gastos sa motor na to. Bye bye.